Posibleng lumakas pa bilang severe tropical storm ang bagyong Aghon sa mga susunod na oras. Para sa weather update, narito si Benison Estareja, weather specialist ng Pag-asa. Magandang hapon po, ako si Benison Estareja at meron muli tayong update regarding pa rin sa ating minomonitor na si Tropical Depression with local name na Aghon as of 5 in the afternoon. Ito po yung ating latest satellite animation. And as of 4 in the afternoon ay huling namataan itong si Bagyong Aghon, 185 kilometers east-southeast of Surigao City, Surigao del Norte. So palapit pa rin po ito dito sa may areas po ng Caraga and Eastern Samar. Taglay ang hangin na 55 kilometers per hour, malapit po dun sa kanyang sentro at may gustiness hanggang 70 kilometers per hour. At kumikilos ito pa west-northwestward pa rin po sa bilis na 30 kilometers per hour. So may kabilisan po ito. Base sa ating latest satellite animation, yung direct effect po nitong si Bagyong Aghon ay nararamdaman na dito sa may Eastern Visayas at mga kalapit na lugar dito rin sa may Caraga region and mga nearby areas such as Davao region, Northern Mindanao, Central Visayas, and even southern portion of Bicol region. Yung mga outer cloud bands, kung mapapansin din po nila, ay siyang humahagip din dito sa ilang bahagi pa ng Southern Luzon, Western Visayas, and western portions of Mindanao. Ito po ay hindi naman direct effect nitong si Bagyong Aghon, mga outer cloud bands nga, so minsan malalakas din po ang dala nitong hangin at mga pag-ulan. Ito naman po yung latest track ng Pag-asa regarding dito kay Tropical Depression Aghon. Ilang sandali na lamang ay lalakas pa ito bilang isang tropical storm. So pag nag-tropical storm, possible po ito na magkaroon ng international name. Sa susunod po yan na 12 oras or by tomorrow morning. Maaaring pagsapit po ng umaga bukas ay tumawid malapit ito sa may Dinagat Islands at saka dito sa may Eastern Samar. And then pagsapit ng umaga, babagtasin ng sentro nitong si Bagyong Aghon ang Samar Island, maaaring tumawid sa may Samar Province as well as Northern Samar pagsapit po ng hapon. And then pagsapit ng gabi ay lalabas dito sa may southern portion of Bicol region bukas. Then maaaring magkaroon ng panibagong landfall sa may areas po ng Sorsogon, Albay area. At hindi rin natin inaalis yung chance na tatawirin pa itong bahagi pa ng Camarines Sur or Catanduanes. Then pagsapit po ng Sunday ng hapon hanggang gabi ay nandito na muli sa may silangan ng Quezon Province yung sentro nitong si Bagyong Aghon. At maring lumakas pa ito bilang isang severe tropical storm. And from there, simula po Sunday ng gabi, kikilos na ito or lilis na ito na direksyon papalayo ng ating bansa pahilagang silangan. Didikit pa rin malapit dito sa may parting Cagayan Valley at Aurora. Subalit bago ito lumayo ay magiging typhoon pa ito pagsapit po ng Lunes. And from Monday hanggang Tuesday ay kikilos na ito ng mas mabilis papalayo ng ating bansa hanggang sa makalabas ng Philippine Area of Responsibility. And after this movement po nitong si Bagyong Aghon, habang nandito sa may area po ng Northern Philippine Sea, maaaring nagsisimula na siyang magpaibayo ng tinatawag natin na southwest wind flow o yung hangin po galing dito sa may Timog Kanluran na isa sa mga pangitain natin ng pagsisimula ng panahon po ng tag-ulan. Yung ating forecast city, Cagayan. So kung mapapansin po nila, compared dun sa mga previous natin na forecast tracks, unti-unting kumakaliwa yung ating, yung ating sentro nitong si Bagyong Aghon. Kaya tumataas yung chance talaga na magkakaroon tayo ng landfall or pagtama sa ating mga kalupaan. At hindi rin natin inaalis yung chance na mas kumaliwa pa ito ng bahagya habang lumalapit dun sa ating kalupaan at nakikita natin yung mas malinaw po na track nitong si Bagyong Aghon. Sa ngayon po, mas maraming lugar na yung meron tropical cyclone wind signal number 1. Ito po yung magkakaranas ng malalakas na hangin at nakakaranas na sa ngayon, lalo na dito sa may parting Visayas and Mindanao. Signal number 1 na po dito sa may buong Sorsogon, buong Masbate, buong Albay, buong Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, dito rin sa may Southern Leyte. Signal number 1 din po sa maraming lugar dito sa Cebu, kabilang ng San Remigio, Tabogon, Bogo, Medellin, Daan Bantayan, at Borbon, kabilang na rin ng Batanes and Camotes Islands. Signal number 1 din po sa maraming lugar sa Bohol, kabilang ng President Garcia, Bienunido, Trinidad, Anda, Candihay, Ubay, Mabini, Alicia, San Miguel, at Talibon. Meron din po tayong signal number 1 sa may Caraga region, kabilang ng Dinagat Islands, Surigao del Norte, kabilang ng Siargao and Bukas Grande Islands. Marami po diyang mga turista sa ngayon, so mag-ingat po tayo. Surigao del Sur, Agusan del Norte at ilang bahagi pa ng Agusan del Sur, kabilang ng Sibagat, Bayugan,
Prosperidad, San Francisco, Rosario, Bunawan, at Trento. Ibig sabihin po, pag meron tayong strong winds, possible nga yung malalakas na hangin sa susunod na 24 oras. Mas mararamdaman itong malakas na hangin sa mga coastal areas at yung mga matataas na lugar, yung mga upland o mga mountainous areas na exposed sa hangin. At knowing po na malapit na rin ito sa mga areas sa ilang pabahagi ng Central Visayas at ng Quezon, maaaring yung mga next bulletins po natin, magkaroon na rin tayo ng signal number 1 doon. Plus the moment na mayroon tayong pag-upgrade into a tropical storm. Kapag malapit na siya sa may Eastern Samar at Dinagat at naging tropical storm, immediately po magtataas agad tayo ng signal number 2 dun sa mga areas na yon malapit sa sentro nitong bagyong tropical depression Aghon. Now, for the rainfall, inaaksahan natin na maraming lugar pa nga dito sa may Southern Luzon, Visayas, and Mindanao magkakaroon ng 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan hanggang bukas ng hapon. Kabilang na dyan ang Albay, Sorsogon, Eastern Visayas, Surigao del Norte, and Dinagat Islands. Ito po ay mga moderate to heavy rains, kaya mag-ingat po sila. Meron naman tayong 50 to 100 millimeters na ulan hanggang bukas ng hapon dito po sa may Southern Quezon, Masbate, Catanduanes, Eastern portion of Camarines Sur, Western Visayas, Surigao del Sur, at even Zamboanga del Norte, kahit malayo pa dun sa sentro mismo nitong si Bagyong Aghon, yung outer cloud bands niya ay nagdadala po ng malakas na ulan sa Western Visayas and Zamboanga. Bukas naman po ng hapon hanggang sa linggo ng hapon, may mga pag-ulan pa rin in almost the entire Bicol region and Northern Samar. Pinakamalalakas ang ulan doon, kaya mag-ingat po sila sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang 50 to 100 millimeters naman simula bukas ng hapon hanggang Sunday ng hapon dito po sa rest of Eastern Visayas, Southern Quezon, and Polillo Islands. Then pagsapit ng Sunday ng hapon hanggang Monday ng hapon, may mga inuulan pa rin na lugar, knowing na nasa may eastern side ng Luzon itong si Bagyong Aghon. Ito ay sa Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Southern Quezon pa rin, at Polillo Islands. Kaya naman paalala po doon sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nakita natin kanina na mga lugar. Possible po tayo magtaas dyan ng mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings. Hindi rin natin dinidiscount yung mga red or orange rainfall warnings po natin. So please be guided para doon sa ating mga estudyante din po, no? Lalo na kung may pasok kayo this weekend. Kapag orange po, possible yung mga class suspensions. And doon naman sa mga bahain na lugar, sa mga low-lying areas, sa mga malapit sa ilog, make sure po na safe tayo, makipag-coordinate sa ating local disaster risk reduction and management offices. At even doon sa mga nasa bulubundukin at matataas na lugar, posible rin po ang pagguho ng lupa. Now, regarding naman po sa mga sea travel suspensions, as of 5 in the afternoon, wala pa naman tayong mga inaasahang pagtaas ng gale warning or yung mga matataas na alon. Nasa sa inyo na pong local OC, or rather yung sa mga gale warnings po. Ini-expect natin kapag meron tayong mga signal number 1 kasi may tendency rin na isuspend yung inyong mga travels po doon. But for the next 12 hours, 1.5 to 3.5 meters ang inaasahan natin ng mga pagtaas ng alon sa northern and eastern seaboards ng Eastern Visayas at sa eastern seaboard of Caraga, kung saan pinakamalapit yung sentro nitong si Bagyong Aghon. Inulit natin, no, regarding dito sa track nitong si Tropical Depression Aghon, kikilos siya northwestward or pahilaga na pakaliwa simula po ngayon hanggang sa susunod na 2 araw, at lalakas pa ito, possible nga na maging isang tropical storm by tomorrow early morning. And make sure po na safe tayo dito, no? Kasi ito yung time kung saan nagla-landfall na nga po sa may areas ng Dinagat or Eastern Samar, lalo na sa may southern part, itong si Bagyong Aghon. Tatawirin ang Samar Island, then possible din pong tumawid dito sa may Bicol region. Then afterwards, pagsapit po ng linggo ay pahilaga na ito hanggang sa lalapit po dito sa may eastern side pa rin po ng Cagayan Valley and Aurora. Maaaring lumakas pa into severe tropical storm hanggang sa maging typhoon pa siya pagsapit po ng Monday, knowing na ito'y nasa may karagatan pa rin sa may Philippine Sea. And then Monday hanggang Tuesday, dun pa lamang po siya lilis ng direksyon papalayo ng ating bansa. Subalit magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan sa western and southern portions ng Luzon at ng Visayas. So yan po muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center po ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.